Sa bidyong ito ay sasabihin ko ang 3 tips para mabilis lumago ang ating maliit na tindahan. Kaya kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo. Hello guys, sa video nga natin ito ay mag-share tayo ng tips para mabilis lumago yung ating maliit na tindahan. Base lang to sa ating mga experience dahil kailangan natin mag-share sa mga bago pa lang nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome ka dito. Dito sa aking channel ay tinuturo ko yung mga simpleng tips at mga simpleng mga ideas about sa pagninegosyo. Ang aking palang negosyo ay napakaliit lang at ay sana'y nakakapag-share ako ng mga ideas sa inyo. Ito nga palang aking negosyo ay bigasan at munting poultry supply. Yan yung aking tinitinda dito. Bali 3 years na nga pala ako sa ganitong negosyo at ayos naman yung ganitong negosyo. Hindi mo kailangan dito ng matinding effort talaga. Ang kailangan mo lang dito ay sipag lang at diskarte. Yun lang naman yung kailangan mo sa ganitong negosyo. Kaya kung interesado ka sa mga video na ginagawa ko ay huwag ka na may mag-subscribe para matuto ka rin kung nagsisimula ka pa lang nga. Dati nga ay ganyan rin ako sa kalagayan mo, yung mahilig ako mag-search sa YouTube ng mga ideas or mga tips. Akala ko dati hindi matutuloy yung pinaplano kong ganitong negosyo. Ayun, sa awa ng Diyos ay binigay rin sa akin, kaya ngayon ay tuloy-tuloy na siya. Kaya gusto ko rin mag-share sa mga daily lives ko sa ganitong pagninegosyo. Kaya sinishare ko para magkaroon rin mga idea yung mga bago pa lang papasok sa ganitong negosyo. Sa may mga negosyo naman nakatulad na rin sa akin ay shout out po sa inyo dyan. Salamat po sa pagsuporta sa aking munting negosyo. Tuloy-tuloy lang po tayo kahit medyo matumal ngayong panahon na to at yun nga, medyo mahirap ngayon yung buhay ng mga customers natin. Medyo matumal talaga ngayong buwan na to. Sana'y makabawi rin tayo. Ayun, at dito na nga tayo sa ating 3 tips. Ang una sa ating listahan ay ugaliin na i-check ang ating mga items at paninda na dumadating. Yun, isa yun sa dapat talaga nating gawin kasi hindi natin alam kung tama ba yung binagsak sa atin ng ating supplier, kung sakto ba sa bilang ng in-order natin. Hindi natin masabi, kaya kailangan natin palaging i-check to. Isang malaking kalugian rin kasi once na makulangan ng isang sako pa lang sa bigas pa lang, ayun, napakalaking lugi na agad dyan. Kaya palagi nating i-check yung mga dumarating na stock. Ang pangalawa pala sa ating listahan ay dapat magdagdag ka rin ng items na iikot na mabilis yung pera natin. Kumbaga mag-upgrade tayo. Halimbawa, may mga customer tayo na naghanap ng ganong items. Kumbaga palagi nilang tinatanong kung may ganon tayong stocks. Ayun, sa susunod na mamimili tayo ay bibili na natin yung ganong items na hinanap nila. Yun, ibig sabihin nun, yun yung kalimitan talaga nilang binibili, kaya ay bilhin natin yung items na hinahanap nila. Dagdag kita yun sa atin pag ganun. At ang pangatlo sa ating listahan ay wag tayong magpapatong ng napakataas na presyo sa mga items na tinitinda natin. Dapat naka-base lang tayo sa saktong patong lang. Huwag tayo magpipresyo ng napakamahal kasi yung customer natin nag-o-observe rin yan sila kung saan yung may murang paninda na hinahanap nila. Kapag sa atin mataas yung presyo na bigay natin, ayun, sa iba na yan sila bibili kasi mas mababa yun sa iba. Kailan nasa saktong presyohan lang tayo, yung makatarungan at makatao rin. Huwag nating abusuhin yung mga customer natin. Yan lang ang ating mga munting tips sa video na to. Kaya kung napabot mo yung dulo ng video ko na to ay huwag ka na mahiyang mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na nakakaabot yung mga video na ginagawa ko. At kung bago ka pa lang sa aking munting channel ay huwag mo na ring hayaang
hindi makapag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa aking YouTube channel ay more on daily routine lang tayo dito sa pagninegosyo.